Hello everyone! This is me, your chef, Ken. Today, we're going to make banana bread. Very simple and very easy. So, stay tuned with me and we'll make banana bread. And here we go. First, we're going to put the half cup of butter. Here I have room temp butter. You should slice it para mas mabilis. Mas mabilis siya i-cream natin yung butter. If you don't have this stand mixer, pwede naman po yung hand mixer na gagamitin niyo. And then, kailangan po natin ng sugar. Half cup of sugar. Need po natin yun para mag-cream ng ingredients. So, ilalagay ko lang dito. Pwede naman na kahit near half para hindi masyadong matamis. So, hindi ko siya masyadong pinupuno yung half cup kasi para hindi siya masyadong matamis. Pag punong-puno po kasi siya, so, kailangan natin na gusto ng matamis. So, yan lang po. And then, we're going to cream it. We'll wait for this one to cream na mag-mix yung butter natin at saka yung sugar natin. Okay? You wait for the butter and the sugar na mag-become fluffy and light. At saka yung color niya, medyo light siya, no? Hindi siya yung dark na yellow na meron tayo sa butter natin. Para mas malinamnam siya pag nakikream na siya. Super bilis lang to siya gawin. Pero pag hand mixer naman, pwede naman siya na 5-speed yung gagamitin nyo. Basta mag-cream lang siya at kailangan na room temperature siya. Kasi yun yung need niya. Okay? And then, kailangan natin maglagay ng 2 eggs habang kinikream siya. So, 1 at a time na 2 eggs habang nagkikream siya. So, 1 at a time, lalagdag natin. 1. Hanggang sa maano yung color ng egg. Mag-mix siya dun sa mixture natin. So, ganyan siya. Okay? Ganyan yung sinalalabasan niya, yung color niya. I-scrape side to side para mas maganda yung paghalo niya. At saka, i-mix lang ulit ng mixer. Para mas okay siya. Lahat mamimix niya, mako-combine. After that, we should add our dry ingredients. Which is yan yung need to stop this one. Don't forget na i-preheat yung oven nyo sa 350 degrees Celsius Fahrenheit na measurement. Kasi yung I think siya ay 180 degrees Celsius kung sa Celsius. So, yun ko lang. I-transfer dito para mas malapit sa akin. Okay. We need 1.5 cups of all-purpose flour para sa mixture natin. Yan. Dapat naka-level siya. Walang sobra dapat sa taas para mas equal yung parts niya. Super easy lang to. Half cups of flour. Ay, half pa pala. Nakalimutan ko na. 1.5 cups of flour. All-purpose flour yung ginagamit natin. Okay, so this half. Okay. Flat lang siya natin para mas okay yung kanyang measurement. Okay. I need to cover this one. Meron tayong mga unbleached all-purpose flour. So, yun yung dapat na gamitin natin para wala siyang mixture ng chlorine. Parang ganun siya. Tapos, need na natin ng 1 teaspoon na salt. Yung salt namin is medyo rock salt siya. Coarse salt siya. Pwede naman na iodized salt yung gamitin. Binabawasan ko lang kasi medyo salt ito eh. Compared sa normal na ginagamit natin.
course, we need to have baking soda. Yun lang yung mixture ng ng banana bread, which is also 1 teaspoon of baking soda. Then here you go. Yan lang, super duper easy. Mix. Kahit na ganito na lang yung gagamitin natin. Basta ma-mix lang siya. Kahit hindi na yung whisk yung gagamitin. Basta na-mix lang. Yung sa iba nga, nakikita ko, ano talaga, kinakamay na lang nila. Tapos, i-add lang siya natin dito. So, i-number 1 ko lang muna. Kasi, syempre, baka liliparan ako at magpa-powder ako dito. Mag-isa. So, habang nag-mix siya, i-add natin yung dry ingredients. Ito pa rin yung creaming natin na butter. Slowly lang para mag-mix siya ng maigi. Ito yung creaming natin na butter. Tapos sugar and then 2 eggs. So we'll add dry ingredients, which is 1.5 cups of unbleached all-purpose flour. And then 1 teaspoon of baking soda. Yung baking soda is a leavening agent para yung equal yung pag-alsa niya. At saka need siya ng acidity kasi meron niya tayong ingredients na sour cream. So, need natin. Yan, nag-mix mo siya. So, very simple lang. Ilalaglag ko na lang na para mas mamay. Yung nag-mix na siya. And then we'll add our sour cream. Ang sour cream is pwede naman na store-bought. Pwede na siya mabili. Or kung wala kayong sour cream, pwede naman na all-purpose cream. Tapos, 2 tablespoon of lemon. Or half ng lemon. Yun na yun. I-mix nyo lang. Super easy peasy. Very easy. And then, 1 teaspoon of vanilla essence. Meron din yung vanilla na slice, pero ako walang ganun. So, ito lang. 1 teaspoon lang. Super easy niya. Okay. Okay. You need to turn that one off. Tapos, i-mix natin yung banana natin. 1 cup of banana. So, 2 ripe banana yung gagamitin natin. Sa Pinas, meron dyan tayong lakatan na tinatawag, which is color pink. Yung lakatan na yan. So, mas masarap yan compared sa normal. Hindi naman natin need ng overripe talaga kasi pag may black na, parang hindi na siya maganda masyado yung lasa. You need to throw it. So, 2 banana lang yung need natin para maka-gain tayo ng 1 cup na measurement. Kunin lang natin yung lining ng banana. Kung pwede din na gamitin siguro yung maliit na banana. Pero hindi yung senyorita. Yung ano lang, yung normal na banana, yung kinakain. Nakalimutan ko ano yung tawag doon. Basta yung normal na banana. Yung pupulutin natin. Yan. Tapos, need natin ng ganito. Or kung wala naman kayong ganito, pwede naman na ito pang flour to at saka pang butter. Pwede naman po na fork yung gagamitin para mag-mash. Or yung masher niyo po, pwede din po yung ganyan. So, i-mash natin siya. Pero hindi naman need na super mash. Para naman meron tayong bits ng banana natin. So, very easy. Look. Very easy lang siya. Hindi ko alam ano yung tawag dito. Nakalimutan ko. Parang flour, masher. Parang flour and butter masher to eh. Parang butter masher yung tawag dito. Super easy. Na-mash niya na lahat in just how many seconds lang. Hindi nga
umabot ng 1 minute. So, yan. At saka, super mabilis lang siyang hugasan. Yun yung ayaw ko sa baking eh. Yung naghuhugas. Kung pwede lang sana na bumili ng dishwasher. Yun. Wait lang. So, we need to put the banana. Yung minash natin sa ating mixture. Busin na natin para ma-mix-mix na siya. Super easy. Kahit sa pambaon sa bata. Basta meron kayong oven. Never ko pa na-try yung steam. Hindi ko lang alam kung pwede siya at kung ilang minutes. Ito kasi medyo heavy mixture to. So, we'll just let the mixer do its job. Mix. Okay. I'm just using the low speed para mag-mix siya. Tapos, mag-add na ako ng pecan nuts. So, this is roasted pecans. Pwede naman po na walnuts yung gamitin. But I prefer pecans. Pero medyo mahal yung pecans. So, we'll just use this one. I'm using the pecans right now. Pero minsan, pag hindi masyadong maganda yung budget, I use the walnuts. So, we'll just make it higher to 6. Number 6 or number 5 or 4 sa inyong hand mixer. And then, it's done already. So, just mix, just how many minutes lang? Mga ilang rounds lang to. Pag nakita nyo na mix na siya, don't overmix and just stop. Okay. And then, ganyan. Linisin na din natin to yung paddle attachment natin. Para naman na sayang din eh. Sayang din yung ingredients na nandito. Ano pa to maka-slice pa to ng ilang slice. Sayang to. Mahal kasi yung ingredients. Mahal na yung harina, mahal na yung sugar, di ba? Mahal din yung saging. Kaya, as much as possible yung clean. Okay. And we're done. We're gonna put it in our 9 by 5 by 3 inches loaf pan. Tapos, ibibake siya natin ng 1 hour and 10 minutes. Na-test ko na to ng ilang beses. So, 1 hour talaga siya and 10 minutes for 350 degrees Celsius Fahrenheit or 180 degrees Celsius. So, ganyan yan siya. Pero, pag duda pa kayo, ano nyo muna siya ng skewer. Kung clean na siya, so ready na eh. Pero kung hindi, you can add 10 minutes more para mag-bake siya ng maayos. Depende kasi sa type ng oven. Pero this one is very easy. And we'll put it in the loaf pan and then bake it. So, ito na yung mixture. Ilagay na siya natin sa buttered. Nilagyan ko na yun ng buttered. Kahit na non-stick siya, nilagyan ko pa rin siya ng butter para mas malinamnam siya. Or you can put parchment paper para kung ayaw niyo masyadong maglinis, yung ganon, ayaw niyo masyadong maghugas ng loaf pan or baking pans, you can put parchment. But me, I prefer to put butter para naman na mas malinamnam siya at mas masarap. Very easy. Pwede pang baon ng bata at saka masustansya. Because it's banana. Gonna put in the loaf pan. Super bango niya. I'm gonna show you later. Pwede naman siya ilagyan ng decor na mag-cut ka lang ng banana ng lengthwise. Tapos, ilagyan lang siya sa taas para meron siyang decor na nag-emphasize na banana nga yung niluto mo. Pero kung natatamad ka na, pwede naman na ganito na. Super simple lang. Pero sa akin, gusto ko kasi na may mga design. Kasi, pag may design, parang palatable siya. Parang it makes it look more delicious kaysa sa naman na super plain lang. At saka, para malaman na, ay banana bread pala siya. So, inano ko talaga, sinimot para sure ball na masarap. Okay.
flatten it. At saka itap lang ng 3 times bago ilagay sa oven. So this is it, the banana. But I'll still put the banana itself sa taas bago siya i-bake. Okay? So, this is our finished product. Yung banana bread. Naluto na. Yummy, yummy, yummy.